Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Itago mo na lang ako sa pangalang Clara. Hindi ko tunay na pangalan. 34 anyos. Isang may bahay at ito ang kwento ng pamilya ko. Nung una, ako ang tipo ng babae na kayang pagsabayin ng lahat. Karera, pamilya, at pag-aalaga sa sarili. Isa akong corporate woman noon. Isang team leader sa isang kilalang kumpanya. May magandang sweldo at may maayos na kinabukasan. Pero nung ipinanganak ko ang anak namin ng asawa kong si Marco, nagdesisyon akong iwan ang trabahong minahal ko para mag-focus sa pagiging ina at asawa. Hindi ito madali, pero ginawa ko. Mahal ko kasi ang pamilya ko. At para sa akin, walang katumbas na halaga ang makita ang paglaki ng anak namin at pag-aalaga kay Marco na habala sa kanyang trabaho bilang isang sales executive. Ang mga unang taon ng aming pagsasama ay puno ng ligaya. Tuwing umuwi si Marco mula sa trabaho, palagi ako may nakahandang pagkain. Hinaalagaan ko siya. Ipinaparamdam kong mahalaga siya sa buhay ko. Masaya ako sa pagiging simpleng may bahay. Dahil kahit hindi na ako nagtatrabaho sa opisina, ramdam kong may silbi pa rin ako sa buhay niya at ng anak namin. Pero hindi ko alam, unti-unti na palang nagbabago ang asawa ko. Nagsimula ang lahat sa maliit na bagay. Isang gabi, pag-uwi niya, naamoy ko ang kakaibang pabango sa kwelyo ng kanyang polo. Hindi iyon ang pabangong gamit niya. Dahil pabango iyon ng isang babae. Tiningnan ko lang siya. Hindi ako nagsalita. Ayaw kong maging isang asawang paranoid. Iniisip ko na lang na baka naman nakuha niya lang sa opisina nila at may kasamaan siyang babae na may ganong pabango. Pinili kong manahimik, Kuya Dax. Kahit sa loob-loob ko, medyo may bumubulong na hindi lang iyon makukuha ng hindi sila magkakadikit ng matagal. Hanggang sa napansin ko na lang na madalas siyang ginagabi ng pag-uwi. Palaging may dahilan. Overtime, meeting, client calls. Minsan kahit weekends, hindi siya makauwi ng maaga. Ako naman dahil sa tiwalang ibinigay ko sa kanya, hindi agad ako nagtanong. Hanggang sa isang araw, may nakita akong bagay na nagpabago sa lahat. Isang umaga habang naglalaba ako ng mga damit niya, napansin ko ang isang puting polo na kanyang isinuot nung isang gabi. May bahagyang pulang marka sa kwelyo nito. Hindi mo mapapansin agad kung hindi mo tititigan ng mabuti. Nung hawakan ko ito, lipstick. At sigurado kung hindi akin yon. Dahil simula na magpakasal kami, hindi na ako nagli-lipstick kung nasa bahay lang ako at madalang naman ako lumabas. Biglang lumamig ang pakiramdam ko. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang nag-iisip ng paliwanag. Baka naman nagkataon lang. Baka naman may ibang dahilan. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal ang pakiramdam na may mali sa mga nangyayari. Mula noon ay naging mapanuri ako. Napansin kong lagi siyang may hawak na cellphone. Palaging nagtatago kapag may tumatawag. Kapag nasa bahay siya, hindi na siya kasing lambing katulad ng dati. Wala na ang dating yakap at halik na kusa niyang ibinibigay noon. At sa loob ng ilang linggo ng pagmamatsyag, doon ko nakumpirma ang pinakamalaking takot ko. Si Marco, ang lalaking pinili kong pakasalan, ang lalaking pinaglaanan ko ng buhay ko, ay may isang babae. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw.
Gusto kong ipamukha sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Pero paano? Sa tuwing uuwi siya, nakikita akong anak namin. Walang kamalay-malay. Masaya. Masaya na may buong pamilya siya. Hindi ko kayang guluhin ang buhay ng anak ko. Kaya imbis na kumprontahin siya, nagdesisyon akong gawin ang hindi ko akalaing magagawa ko. Isang gabi nagbihis ako. Sa unang pagkakataon, inayos kong muli ang sarili ko hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Nagayos ako ng buhok, nag-makeup, nagsuot ng isang dress na hindi ko pa nagagamit na inirigalo sa akin ng kaibigan ko nung nakarang birthday ko. Gusto kong maramdaman na babae pa rin ako. Gusto kong ipakita sa sarili ko na hindi lang ako isang may bahay na iniiwan sa bahay habang ang asawa ko ay nag-i-enjoy sa kandungan ng ibang babae. Lumabas ako nang hindi nagpaalam. Iniwan ko lang anak ko sa bahay ng nanay at nagpaalam ako. Ang sabi ko lang dito, may reunion kami. Pumayag naman kagad ang nanay ko dahil ika nga niya, matagal na din naman daw akong hindi nakakalabas ng bahay para aliwin naman ang sarili ko. Pumunta ako sa isang bar na matagal ko nang hindi napupuntahan. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko roon. Siguro gusto ko lang uminom, makalimot. Kahit isang gabi lang. Gusto kong may makausap, may makasama, makaramdam ng kakaibang kalayaan. At hindi naman ako nabigo. Isang lalaki ang lumapit sa akin. Magalang siya. Gwapo. Mukhang may kaya. Nag-usap kami. Uminom. Nagkwentuhan. At sa bawat basong alak na iniinom ko, unti-unting nawawala ang hiya ko. Unti-unting lumalakas ang loob ko na gawin ang hindi dapat. Nang inalok niya akong lumabas, hindi ako tumanggi. At nang sabihin niyang may malapit na hotel, hindi ako nagdalawang isip, sumama ako sa kanya. Hindi naman ako sobrang lasing na mga oras na iyon. Tipsy lang kumbaga. Kaya alam ko pa ang ginagawa ko. Alam kong mali. Pero hindi ko na inisip ang tama. Sa loob ng silid, ramdam ko ang init ng katawan ko. Pinaghalong epekto ng alak at emosyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Tinanggal ang suot kong jacket. Marahang hinaplos ang balikat ko. Hinayaan ko lang siya. Hindi ako tumutol. Alam kong mali, Kuya Dax. Pero sa gabing iyon, pinili kong maging makasarili. Hinayaan kong bumalot ang init sa amin. Ang bawat haplos niya sa balat ko ay parang nagpaparamdam na muli akong buhay. Muli akong may halaga. Dahan-dahan niyang hinila ako palapit sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang bigat ng kanyang bisig sa bewang ko. Tumigil ang mundo namin saglit. At sa sandaling iyon, hinayaan ko ang sarili kong makalimot. Nagising ako ng madaling araw sa isang kwartong hindi akin. Katabi ko ang lalaking halos hindi ko kilala. Napabalikwas ako ng bangon. Bumalik ang katinuan ko. Anong ginawa ko? Ano ito? Nagmadali akong magbihis at lumabas ng hotel. Hindi ko na siya ginising. Hindi na ako nagpaalam sa kanya. Ayoko nang bumalik pa sa moment na iyon. Gusto kong makalimutan ang lahat. Gusto kong burahin ang gabing iyon sa isip ko. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Marco sa sala. Tahimik pero halatang may hinihintay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, saka tumayo. Hindi niya agad ako tinanong, pero kita ko sa mga mata niya ang duda. Tinanong niya ako kung saan ako nanggaling. Sabi pa niya, hindi daw iyon ang uwi ng babaeng may asawa at anak. Sinagot ko naman siya na galing ako sa bahay ng kaibigan ko.
At minsan lang naman ako maglibang kasama ang mga college friend ko dahil simula nang ikasal kami, pag-aasikaso lang sa pamilya ang ginagawa ko. Kaya wala naman sigurong masama kung lalabas ako minsan. Dagdag ko pa, inihabilin ko naman ang anak namin sa nanay ko. Hindi naman na siya masyado nagtanong pa. Siguro ay nakita din niya ang point ko. Pagkalipas ng ilang araw, inaya ni Marco ang ilang katrabaho niya sa bahay para uminom. Masaya siyang nag-ayos ng mesa. Nakangiti habang sinasabi sa akin kung gaano kahalaga ang gabing iyon para sa kanya. Wala akong ideya kung sino ang mga darating. Pero hindi ko inaasahan na ang isa sa kanila ay ang magiging isang malaking dagok sa akin. Nang magdatingan ng mga bisita niya, abala ako sa paghahanda ng mga pulutan at inumin. Narinig ko nagtatawanan sila sa sala. Ramdam ko ang presensya ng isa sa kanila bago ko pa siya makita. Nang tumingin ako sa direksyon nila, doon ko siya nakita. Ang lalaking nakasama ko nung gabing iyon sa hotel. Nanlaki ang mga mata ko. Pero mabilis kong pinigilan ang sarili ko. Bawal akong magpakita ng kahit anong emosyon. Hindi din siya nagpahalata. Tahimik lang siyang umupo kasama ng iba. Pero ramdam kong alam niyang gulat ako. Sa tuwing magtatama ang tingin namin, may kung anong babala sa kanyang mata. Pinilit kong umaktong normal, pero para akong sinasakal sa presensya niya. Habang tumatagal ang inuman, nagiging kampante si Marco. Ang lakas na niyang tumawa. Nagkikwento. Hindi man lang napapansin ang paninigas ko sa bawat kilos. Alam kong hindi ito matatapos ng ganito lang. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Dax. Nang matapos ang inuman, unti-unting nagpaalam ang ibang bisita. Pero siya, yung lalaking nakasama ko isang gabi, nagpaiwan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin sa kusina habang si Marco ay abala sa pagbibilang ng mga natitirang alak sa mesa. Pakiramdam ko, natuyuan ako ng dugo nang marinig ko ang bulong niya. Ang galing mo magpanggap ah. Pero anong gagawin mo kung malaman ni Marco ang totoo? Aniya sa malamig na tinig. Nanigas ako. Tumawa lang siya ng mahina. Parang aliw na aliw sa panggigipit niya sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita isusumbong. Basta may kapalit ang pananahimik ko. At alam mo na yon. Alam ko kung anong gusto niyang mangyari. Pero hindi ko siya pinagbigyan. Hindi ako makapaniwala sa kapal na mukha niya. Hindi ako manhid. Ramdam kong gusto lang niyang manipulahin ako gamit ang lihim na ito. Pagkaalis niya, hindi ako mapakali. Ilang oras ako nag-isip. Piniga ang konsensya at takot. Pero sa huli, nagdesisyon akong unahan siya. Hindi ko ahayaan na ako ang magmukhang masama rito. Lalo na't ang dahilan kung bakit ko nagawa ang lahat ng iyon ay dahil sa pagtataksil din ni Marco. Kinabukasan nga, hindi ko na hinintay pa ang pagkakataon na ilaglag ako ng lalaking iyon. Ako na mismo ang umamin kay Marco. At nang sabihin ko ang totoo, nakita ko ang panlalaki ng mga mata niya. Ang galit na unti-unting bumalot sa mukha niya. Nagsimula ang sigawan. Nagsimula ang mga sumbatan. Pero hindi ako umurong. Sinabi kong alam kong may babae siya. Sinabi kong hindi ko kinayang sakit. Kaya nagawa ko ang nagawa ko. Hindi niya itinanggi ang pagkakameron niya ng kabet. Pero hindi rin niya matanggap ang ginawa ko. At sa gabi ngayon, tuluyang gumuho ang ilusyon naming perpektong pamilya.
Lumipas sa mga buwan ng malamig na relasyon. Halos hindi kami nag-uusap. Para kaming mga estranghero sa loob ng iisang bahay. Nagkakasalubong, pero hindi nagkakakitaan. Hindi namin kayang ibalik ang dati. Nawala ang pagtitinginan. Napalitan ng pangungutya, galit at pagsisisi. May mga araw na iniisip ko kung paano kami umabot sa ganito. Hindi ko inakalang darating kami sa ganitong punto sa pagsasama namin. Para kaming dalawang taong nag-aagawan sa isang espasyo. Pinipilit manatili sa ilalim ng iisang bubong. Pero parehong hindi alam kung paano magsisimula. Isang gabi, habang pinapatulog kong anak namin, napaisip ako. Ganito na lang ba habang buhay? Sa tuwing makikita ko ang ngiti ng anak ko, natatakot ako. Paano kung lumaki siyang nararamdaman ng lamat sa pagitan namin mag-asawa? Paano kung mas lumala pa? Doon ko naisip, kailangan may magbago. Kailangan naming harapin ang problema ng hindi lamang puro galit ang nangingibabaw. Kinabukasan nga, habang nag-aalmusal kami, ako na mismo ang bumasag ng katahimikan. Hindi na ako naghintay na siya ang maunang magsalita. Sinabi ko kay Marco na hindi pwedeng ganito habang buhay. Sa una, tahimik lang siya. Tumingin siya sa akin. Parang tinatansya kung seryoso ba ako o isa lamang itong panibagong away. Pero nang makita niyang hindi ako galit, bumuntong hininga siya at tumango. Doon ko lang nakita ang pagkapagod sa mga mata niya. Hindi lang sa akin, kundi sa sitwasyon namin. Nag-usap kaming dalawa. Hindi madali sa una. Pero sa unang pagkakataon, hindi kami sumisigaw sa isa't isa. Tinanggap namin ang mga pagkakamali namin. Hindi kami naghanap ng dahilan. Hindi kami nagturuan kung sino ang mas may sala. Sa huli, pareho kaming nasaktan. Pareho kaming nagkamali. Pareho kaming bumigay. Napagkasundoan namin magsimulang muli. Pero hindi agad bilang mag-asawa na puno ng pagmamahal. Kailangan namin bumuulit ng tiwala. Kailangan naming alamin kung paano maging mas mabuting tao para sa isa't isa. Hindi namin alam kung magtatagumpay ba kami. Pero alam namin kailangang subukan. Hindi lang para sa anak namin, kundi para na rin sa sarili namin. Dahil kahit ilang beses kaming sumubok at mabigo, alam naming sa dulo, ang tunay na pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa iba, kundi sa sarili mo rin. Nang gabing iyon ay natulog ako ng may bahagyang gaan sa dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa wakas ay may simula na ulit. Sa huli, Kuya Dax, na-realize ko na ang paghiganti ay hindi kailanman magdadala ng kapayapaan. Ang sakit ay hindi kailangang gantihan ng isa pang sakit. Ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ay minsan ang tanging paraan at kailangan para makapagpatuloy. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel ninyo. At more subscribers to come. Ako si Clara. At ito, ang true confession ko.